Maligayang pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa bayan ng Diyos. Ang tangi lamang pong layunin ng pagtatanghal na ito ay upang ihayag ang mismong katotohanan ito at ibahagi sa lahat. Kinakailangan na lagi nating malaman ang katotohanan upang mapalaya tayo mula sa mga nakakainsultong panghuhusga ng mga taong makasarili. Sa Juan Kapitulo 8, talatang 32 ay sinasabi, "At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ay magkapalaya sa inyo." Sinasabi ng Biblia na nilalang ng Diyos ang lalaki at babae. Sa Genesis 1, talatang 27, sinasabi, "At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos nilalang niya sila na lalaki at babae." Sinasabi rin sa Awit 139, talatang 13 hanggang 14 na, sinasabi, "Sapagkat iyong inanyuan ang aking mga panloob na bahagi, iyong kinakan ako sa sinapupunan ng aking ina. Ako ay magkapasalamat sa iyo, sapagkat ako ay kakilakilabot at kagilagilalas na ginawa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa, at nalalaman mabuti ng aking kaluluwa. Tunay na nilikha ng Diyos tayong lahat, kabilang ang mga bakla, omboy, at iba pa mula sa kapanganakan. Kailangan nating tanggapin silang lahat, dahil sila ay nilikha rin ng Diyos." Sa kasamang palad, talagang nakalulungkot na sabihin na marami pa ring mga tao, hanggang ngayon napahasang kumukondena sa mga bakla at tomboy at sinasabing tiyak na maibubulid silang lahat sa impyerno. Sinasabi pa nga nila na ang mga taong ito ay nilikha ng dyablo, na ang mga nagsasababae, na tumutukoy sa mga lalaking hindi umaayon sa mga tradisyonal na palalaking tungkulin ng kasarian, ay kabilang sa mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang kanilang batayan sa pagsasabi nito ay ang 1 Korinto 6, talatang 9 hanggang 10, na nagsasabing, "O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ang mga bulaang Kristiyano, dahil sa kanilang mga makasariling paniniwala, ay kumakapit sa kalatang ito at masigasig na ipinagkapatuloy ang pagkondena sa mga bakla at tomboy. Maaring may magtatanong, kung tayong lahat ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos, paano nagkaroon ng mga bakla at tomboy? Sa mabuting kaawaan ng Diyos, ipinapakita sa atin ang mga talata ng Biblia na nagpapaliwanag na ang mga bakla at tomboy ay mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sila rin ay mga supling ng mga magulang na sumasamba sa Diyos-Diyosan, na lubusang sumusuway sa mga banal na kautusan ng nag-iisang tunay na Diyos at hindi nila siya niluwalhati, sa halip ay sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga sumusunod na palata sa Biblia ay ganap na nagpapakita sa atin kung paano nagkaroon ng mga bakla at tomboy. Sa Roma 1, talatang 21 hanggang 27, sinasabi, "Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila niluwalhati tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa kaumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat tinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, as sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat tinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyawng nalalaban sa katutubo, at gayon din naman ang mga lalaki, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggat sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Ang tanong ngayon, makapagbabago ba ang bakla at tomboy sa kanilang sarili lamang? Hindi. Ang Jeremias 13, talatang 23, ay nagtatanong, mababago ba ng isang isyope ang kanyang bala? O ang leopardo ang kanyang mga batik? Paano nga ba mababago ng bakla at tomboy ang kanilang mga sarili upang makamit ang kaligtasan? Ito ay kanilang magagawa sa pamamagitan lamang ng ganap na pag-aalam sa mga kautusan ng Diyos at sa mahigit na pagsunod sa mga ito hanggang sa wakas. Naririto ang ilan sa mga palata na nagpapakita paano malilinis ang mga nagawang kasalanan. Sa Ecclesiastes 12, talatang 13, sinasabi, "Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." Sa Awit 119, talatang 9, sinasabi rin, "Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa paginig doon ayon sa iyong salita." Sa unang Timoteo 2, talatang 4,
sinasabi rin, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas, at mga kaalam ng katotohanan. Sa unang Juan 1, talatang 7, sinasabi rin, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ang lahat ng mga kasalanang nagawa sa nakaraan, dahil sa di pagkaalam sa mga kautusan ng Diyos ay patatawarin, kung tunay na pinagsisihan. Sa unang Timoteo 1, talatang 13, sinasabi rin, bagaman ng una ako'y naging mamumusong, at manguusig, at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Sa unang Korinto 6, talatang 11, sinasabi rin, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang sinumang bakla at tomboy na tunay na nagsisi sa lahat ng mga nagawang kasalanan, at tumatalima sa lahat ng mga kautusan ng Diyos, ay magiging isang bagong nilikha. Sa ikalawang Korinto 5, talatang 17, sinasabi, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na ito, sila'y pawang naging mga bago. Sa Galatia 3, talatang 28, sinasabi rin, walang magiging Judyo o Griego man, walang magiging alipin o malayaman, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Sinumang bakla at tomboy ay binabalaan na huwag makipagtalik sa parehong kasarian. Sa Levitico 18, talatang 22, sinasabi, huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae, karumal-dumal nga. Karagdagang pagpaalaala sa unang Korinto 6, talatang 9 hanggang 10, sinasabi, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Dapat ay malinaw na nakikita natin sa ngayon na ang mga bakla at tomboy ay maaari ring makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan, at sa pamamagitan ng mahigit na pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal na gawain, at sa pagtalima sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Amen.